Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaman na ni Annalyn dahil sa pinatawag siya ni Dr. Carlos Benitez sa kanilang seminar dito sa Japan, pero hindi nga pinirmahan ni Dr. Carlos Benitez ang papilis ni Annalyn dahil hindi siya deserve dito. Dito na nga talagang pinagtataka ni Annalyn ang lahat ng mga ginagawa ni Dr. Carlos Benitez sa kanya, na kung saan sinabi niya dito kay Harry at saka kay Dr. Lindon. Dito na sinabi ni Harry at saka ni Dr. Lindon na gumawa siya ng paraan at ipakita niya na deserve siya dito. Dito na nga talagang lumakas ang loob ni Annalyn at talagang gumawa siya ng paraan na kung saan kinausap siya ulit ni Dr. Carlos Benitez. Binigyan siya ng challenge nito at talagang inaccept niya ito, na kung saan nakita niya itong si Pao Kwang. Dito na inaccept ni Annalyn ang lahat ng mga sinasabi ni Dr. Carlos, na kung saan magtagumpay dito si Annalyn. Dito na nga si Justin ay nagsisimula na dito sa mga kaibigan ni Annalyn dahil sa ipinakilala na siya ni Giselle na bilang HR ng department. Dito na talagang pinagtataka ni Dr. RJ Tanyag ang lahat ng mga sinasabi ni Giselle, kung saan binigyan niya dito ng posisyon itong ama ni Justin na si Eric. Dito na ay talagang negatibo itong nag-iisip si Dr. RJ Tanyag, na kung saan hindi siya kampante dito kay Eric at talagang kinompronta siya dito ni Eric at hindi daw siya maghihinayang na pinili, at dahil sa talagang marami naman siyang experience dito sa US. Dito na nga ay talagang wala nang magawa itong si Dr. RJ Tanyag kundi magtiwala na lang dito kay Eric, na kung saan pinagtataka niya lang bakit agad-agad binigyan ni Giselle ito ng katungkulan, na kung saan mataas pa ito, at lahat ng taga-Apex ay talagang nagtataka dito sa asawa ni Giselle na talagang gumagawa sila ng paraan para pabagsakin itong Apex. Dito na nga ay hindi talaga mapapatawad ni Justine ang kanyang ina dahil sa palagi niya itong naiisip. Dito na nga si Andoy ay talagang binibitag itong si Justine, na kung saan talagang porsigido itong si Andoy na mapasaya ang kanyang kapatid na si Justine. Dito na nga ay talagang binilhan ni Andoy ng cupcake itong si Justine, pero kulang ang kanyang pera. Dito na nga sinabi niya sa isang babae na kung saan si Giselle ito, at sinabi ni Giselle sa kanya na mag voluntaryo daw si Giselle na magiging ina niya, na kung saan ikinagulat ni Giselle ang kanyang mga nakikita dahil sa ibinigay ni Andoy dito sa kanyang anak na si Justine. Dito na rin nagtataka itong si Eric dahil sa mga sinasabi ni Andoy, na kung saan wala na silang magawa, at talagang porsigido itong si Andoy na mapasaya itong kanyang ate Justine, na kung saan sinabi niya dito na manghingi daw ng thank you dito kay Mama Giselle niya, na kung saan may mama na sila. Dito na nga din ay talagang walang kaalam-alam itong si Andoy na talagang tunay na ina ni Justine itong si Giselle. Dito na nga ay talagang nagkunwari itong si Justine at talagang wala nang magawa ito. Ano kaya ang mangyayari dito sa dalawa, na kung saan talagang naiipit itong si Justine sa lahat ng mga ginagawa ni Andoy sa kanya. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode nito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.